Bukog ug panit, butot balat, bone and skin. Yan yung update ni Madam Elizabeth Zimmerman sa Netherlands. Yes, malakas pa ang pag-iisip, ang utak ni Tatay Digong. Pero aanhin natin yan kung humihina ang katawan ni Tatay Digong. Kailangan niya ng therapy, kailangan niya ng tamang atensyon. Sa lahat ng mga nagpo-post na makakauwi na si Tatay Digong, sa tingin niyo mangyayari yan? Ngayon pa, naggusto pa ni Remulla na maging ombudsman? Nakakabilib ang politika sa atin, ano? Noong una, sinabi niya na hindi nakikipagtulungan ang government natin sa ICC. Ngayon naman, binibigay na nila lahat sa ICC tungkol sa kaso ni FPRRD. Alam niyo sa nangyayari ngayon? Ang katotohanan, napaka-unstable ng government ng Pilipinas. Parang pinapalabas nila talaga na wala na tayong justice system. Ang galing nila magplano, no? Naalala ko lang yung sabi ni Tatay Digong dati na kung may mga pasaway na public servant, dapat we assert our right. Aanhin natin yung mga sinasabi natin sa social media. Kung ang mga pulis natin, ang mga sundalo natin, takot na takot sa mga politiko. Well, meron akong theory dyan. Alam nyo, kung wala kayong integrity, kung lahat kayo pare-pareho, korap, at nabibili ang dangal, syempre, ipagtatanggol nyo yung mga politiko ngayon. Kahit pa mali sila, pinapalabas ninyong tama kasi ayaw nyong malaman ng tao kung ano ang mga tinatago nyo. Hindi tulad ng mga Duterte. Napaka-anas nila sa kanilang trabaho, kaya hindi sila takot kahit ano pang paninira sa kanila. Wala man lang isa na na-prove nila na totoo. That's what we call integrity. That's what we call good public servant. Kaya asa pa kayo. Kahit sino. Sabi nga ni Tatay Digong, di ba? Mula janitor hanggang pataas, ganyan kakurap ang mga Pilipino.